Simula po tayo, Ma'am Cora, sa inflation. Kasi ito po talaga ang pumapatay na sa gutom sa mga Pilipino ngayon. Itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Well, naglabas na sila ng inflation number ng Mayo at tumaas pa rin to ng 6.8%. So medyo humina ng konti pero mataas pa rin yan kasi pinanggalingan natin mga 2% lang, 'di ba? At ang naging major reason yan is yung nga yung pagtaas ng presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado at naapektuhan ng gasolina, ang diesel at saka lahat ng mga bilihin sa ating ekonomiya. Dahil din sa ayaw pa rin ni BBM na ibaba or tanggalin muna ang VAT sa gasolina, krudo, at mga gasol at kerosene at may hiling pa tayo na wag mo nang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga gasol at kerosene, pero ayaw pa rin ibaba. Ayaw pa rin gawin yan ni BBM. Dahil nga, ang sabi nyo noon po, ang dahilan kasi niyan ay... meron silang revenue target. Ngayon, pag hindi nila na-achieve yun, hindi lalabas yung unprogrammed funds. Yun. At saka yung unprogrammed funds na yan, yan po yung parang alkansya ni President BBM. Wala pong nakalagay dyan kung magkano pwede niyang ilabas. Basta may pondo siya, pwede niyang ilabas from the unprogrammed funds sa General Appropriations Act o National Budget. At pwede niyang itayo ng kung ano-ano, di ba? Yung mga infrastructure. In fact, dyan din galing ang maraming funds para sa naginawa at ginamit sa ghost flood control projects noong past na year. So, kumbaga yan ang kanilang gatasan. yun ang kanilang gatasan. Yun ang milking cow ng BBM administration. Kaya hindi po nila tinatanggal o ayaw nilang ihinto ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa gasolina, krudo, kerosene at sa gasol.